Sa isang maliit na baryo sa tabi ng kagubatan, may isang batang alitaptap na ang pangalan ay Lia. Si Lia ay hindi tulad ng ibang alitaptap na mabilis magningning at masayang lumilipad sa gabi. Si Lia, bagkus, ay mahiyain at laging natatakot na magliwanag dahil sa takot na hindi siya makita ng mga ibang alitaptap at hayop sa kagubatan. Tuwing gabi, nananatili siya sa lilim ng mga puno at hindi tumatangkilik sa kanyang sariling liwanag. Isang gabi, habang siya ay naglalakad sa ilalim ng mga puno, nakatagpo siya ng isang kakaibang ulap. Ang ulap na ito ay hindi parang mga ulap na dati niyang nakikita. Sa halip, ito ay kumikislap at may kasamang malamlam na ilaw. Tinutok ni Lia ang kanyang mga mata at nakitang may isang batang ulan na pilit na pinapalakas ang kanyang sarili. Ang batang ulan ay umiiyak, ngunit hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot na mawalan ng lakas. "Hey, bakit ka umiiyak?" tanong ni Lia sa batang ulan. "Ang pangalan ko ay Ulan," sabi ng batang ulan. "Natatakot akong hindi ko kayanin na magdala ng ulan at magbigay ng buhay sa mga halaman at hayop. Kung hindi ako magbibigay ng ulan, paano na sila?" Naiintindihan ni Lia ang nararamdaman ng batang ulan. Alam niyang minsan, ang pagiging malakas ay hindi palaging madali. Kaya naman, tinanong niya si Ulan, "Ano ang magagawa ko para matulungan ka?" Ulan ay nag-isip saglit at tumingin kay Lia. "Kung matutulungan mo akong magbigay ng ulan, at sana, magbigay ka ng liwanag mula sa iyong mga pakpak, makikita ko ang tamang direksyon." Naisip ni Lia na ito na ang pagkakataon upang ipakita ang kanyang sariling liwanag. Bagamat natatakot siya, pinilit niyang magningning at magbigay liwanag sa gabi. Sa unang pagkakataon, kumislap ang kanyang katawan, at isang maliwanag na liwanag ang tumagos sa madilim na kagubatan. "Wow!" sabi ni Ulan, na nagpasalamat sa tulong ni Lia. "Ang liwanag mo ay tulad ng isang gabay." "Salamat, Lia." Sa tulong ng liwanag ni Lia, nakayanan ni Ulan na magdala ng ulan at buhayin ang mga halaman at hayop sa paligid ng kagubatan. Si Lia ay natutong mahalin ang kanyang sariling liwanag, at sa tulong ng pagkakaibigan at pagtutulungan, natutunan nilang malampasan ang takot. Nang magtagumpay si Lia at Ulan sa kanilang misyon, nagsimula nang magbago ang takbo ng kanilang buhay. Si Lia, na dati ay mahiyain at natatakot na magliwanag, ay natutong tanggapin ang kanyang sariling kahalagahan. Ang gabi ay hindi na madilim para sa kanya, dahil alam niyang kaya niyang magbigay liwanag sa mga nangangailangan. Sa bawat gabi, palaging may bagong alitaptap na tumatangkilik sa kanya, at nagsimulang magpatuloy ang kwento ng kanilang pagkakaibigan. Isang gabi, habang si Lia ay patuloy na nagliliwanag sa kagubatan, naramdaman niya ang isang malakas na hangin. Ang hangin ay hindi tulad ng mga karaniwang simoy ng hangin sa kagubatan. Nagmistulang isang bagyo na dumaan sa kabila ng lahat ng tahimik na paligid. "Lia, may kakaibang bagay na nangyayari," sabi ni Ulan na naglalakad sa tabi niya. "Oo, nararamdaman ko rin," sagot ni Lia. "Ano kaya ang nangyayari?" Hindi nila alam, ngunit ang bagyong dumaan ay may dala ng isang mahimalang alon, isang alon ng kalikasan na naglalakbay sa buong kagubatan. Sa ilalim ng dilim ng gabi, nagmumula sa likod ng bagyo ang isang liwanag na parang umaabot hanggang sa kalangitan. Hindi ito galing sa mga alitaptap, kundi isang uri ng magkasunod na apoy at ulan na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa lahat ng naruroon. "Lia, ang mga alitaptap at hayop sa kagubatan, natatakot sila sa pagdating ng alon na ito," sabi ni Ulan na nagmamasid sa mga hayop na nagtatago. "Ano kaya ang mangyayari?" "Siguro, ang bagyong ito ay hindi basta-basta," sagot ni Lia. "Ito ay isang pagsubok na may dala ng bagong hamon. Kailangan nating maging matapang at matulungan ang lahat." Nagpasya silang maghanap ng mga hayop na nangangailangan ng tulong. Nakita nila ang mga kuneho, ibon, at mga ibang alitaptap na nagtatago sa ilalim ng mga puno, takot na mawalan ng tirahan. Hindi alam ng mga ito kung saan pupunta sa gitna ng bagyong ito. "Mga kaibigan, huwag tayong mawalan ng pag-asa," sigaw ni Lia sa lahat ng hayop. "Tumutok sa liwanag, at sama-sama tayong magtulungan." Nang marinig ng mga hayop ang tinig ni Lia, unti-unti silang lumabas sa kanilang mga tinataguan at nagsimulang magtulungan. Ang mga kuneho ay nagtulungan upang maghukay ng mga butas na magsisilbing kanlungan, ang mga ibon ay nagpalipad ng mga sanga upang magbigay ng proteksyon mula sa hangin,
at ang mga alitaptap ay nagbigay ng liwanag sa buong kagubatan. Salamat, Leah, sabi ng mga hayop. Kung hindi mo kami tinulungan, hindi namin alam kung ano ang mangyayari sa amin. Si Leah at Ulan ay natuwa na nakatulong sila, ngunit natutunan nilang mas mahalaga ang pagtutulungan sa bawat pagsubok na dumaan. Alam nila na hindi lahat ng bagyo ay masama, minsan, ito ay nagdadala ng mga pagkakataon upang magtulungan at maging mas matatag. Matapos ang matinding bagyo, nagsimula nang magbalik ang katahimikan sa kagubatan. Ang mga alitaptap ay muling nagliwanag, ang mga hayop ay bumalik sa kanilang mga tirahan, at ang mga puno ay nagkaroon muli ng mga dahon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi pa rin maalis sa isip ni Leah, ang alon ng kalikasan na dumaan at nagbigay ng takot sa lahat. Leah, may nararamdaman akong kakaiba, sabi ni Ulan habang tinitingnan ang malayong bahagi ng kagubatan. Parang may bagong pagsubok na darating. Hindi ba't ikaw din ay nararamdaman ang takot na iniwan ng bagyong iyon? Oo, ramdam na ramdam ni Leah ang takot na iniwan ng alon. Hindi ito ang takot na nararamdaman sa panahon ng bagyo, kundi isang takot na nanggagaling sa hindi tiyak na kinabukasan. Sa kabila ng mga pagninignig na nagbigay gabay, ang mga tanong tungkol sa kanilang kaligtasan at pag-unlad ay patuloy na lumalabas. Nais ni Leah na magpatuloy sa pagtulong at pagpapakita ng liwanag, ngunit may mga pagkakataong pakiramdam niya ay mahirap maging matapang at positibo. Hindi palaging madali ang magbigay liwanag, lalo na kapag ang buong kagubatan ay tila nalulumbay at nawawalan ng pag-asa. Isang gabi, habang naglalakad si Leah sa ilalim ng malamlam na langit, nakatagpo siya ng isang maliit na ibon na naglalakad ng mag-isa. Ang ibon ay tila malungkot at wala ng lakas upang magpalipad. "Kamusta ka?" tanong ni Leah sa ibon. "Hindi ko na kaya, Leah," sagot ng ibon. "Naghanap ako ng pagkain, ngunit wala akong natagpuan. Hindi ko alam kung paano ko matutulungan ang aking pamilya." Nag-isip si Leah at tinanong ang sarili, paano ko matutulungan ang ibon na ito at ang iba pang hayop na nawawala sa kanilang lakas at pag-asa? Habang iniisip ito, may isang ideya siyang pumasok sa kanyang isipan. Bakit hindi tayo magsimula ng isang bagong sistema ng pagtutulungan? Hindi lamang ako, kundi tayong lahat, ay maaaring magbigay liwanag sa bawat isa. Agad na nagsimula si Leah ng isang pag-uusap sa lahat ng mga hayop sa kagubatan. Inimbitahan niya silang magtulungan sa paghahanap ng pagkain, pagtatag ng mga ligtas na lugar, at pagtulong sa mga nangangailangan. Ipinakita ni Leah sa kanila na ang liwanag ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat. Sa susunod na mga araw, nagsimulang magbago ang kagubatan. Ang mga ibon, kuneho, at iba pang hayop ay nagsimulang magtulungan upang maghanap ng mga pagkain at magbigay proteksyon sa isa't isa. Ang liwanag ni Leah ay nagsilbing gabay, at sa pagtutulungan ng bawat isa, nagsimulang magbalik ang buhay sa kagubatan. Leah, na noon ay nag-aalala kung kayang magpatuloy sa kanyang misyon, ay natutunan na hindi niya kailangang mag-isa. Ang tunay na liwanag ay nagmumula sa pagtutulungan at pagkakaroon ng malasakit sa bawat isa. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pagtutulungan, nagsimula ng muling magbago ang panahon. Sa kabila ng mga magagandang araw na puno ng pagtulong at liwanag, isang bagong hamon ang dumating. Isang malakas na ulap ang lumitaw sa kalangitan, at nagsimulang maghatid ng mga malalaking patak ng ulan. Ngunit hindi ito ang karaniwang ulan na nagdudulot ng buhay. Ang mga patak ng ulan na ito ay may kakaibang lakas at init na nagdudulot ng pagkabasag sa mga puno at pagkasira sa mga tahanan ng mga hayop. "Leah, ano ang nangyayari? Hindi ito karaniwang ulan," sabi ni Ulan habang pinagmamasdan ang pag-apo ng tubig sa paligid. Nakita nila ang mga hayop na nagsisimula na namang magtakbuhan at maghanap ng mga lugar na matitirhan. Ang mga puno at halaman na dati ay nagbibigay ng lilim at tahanan sa mga hayop ay nagsimulang mawalan ng mga dahon at magkulang sa lakas. Ang tubig na dumadaloy sa kagubatan ay tila may dalang pagkasira sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. "Hindi natin kayang labanan ang ulan na ito mag-isa," sabi ni Leah, na nagsimulang mag-alala. "Kailangan nating magtulungan muli upang mapanatili ang ating kaligtasan." Nagpunta si Leah at Ulan sa gitna ng kagubatan upang magtipon ng mga hayop. Dito, nagtipon ang mga kuneho, ibon, at iba pang hayop na dati ay nakatulong sa kanilang misyon.
Walang isang hayop na hindi nakaramdam ng takot, at wala ring isang hayop na alam kung paano labanan ang bagyong ito. Nararamdaman ko ang takot sa mga mata ng lahat, sabi ni Leah. Pero hindi natin dapat hayaan na ang takot na iyon ay magtakda ng ating kapalaran. Magtulungan tayo. Nagdesisyon silang magsimula ng isang plano. Ang mga ibon ay magdadala ng mga sanga mula sa mga puno upang makagawa ng mga pansamantalang kanlungan, habang ang mga kuneho at iba pang hayop ay maghuhukay ng mga butas upang magsilbing proteksyon laban sa patuloy na ulan. Si Leah, bilang alitaptap, ay magbibigay ng liwanag upang gabayan sila sa dilim ng gabi. Habang nagtatayo sila ng mga kanlungan, si Leah ay nakaramdam ng isang hindi maipaliwanag na kagalakan sa kanyang puso. Naisip niya na, kahit gaano pa kalaki ang pagsubok, palaging may solusyon kapag may pagtutulungan. Natutunan niyang ang liwanag na kanyang ibinibigay ay hindi lamang mula sa kanyang katawan, kundi mula sa bawat hayop na nagmamalasakit sa isa't isa. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtutulungan, natapos nila ang mga pansamantalang tahanan. Sa kabila ng malakas na ulan, ang mga hayop ay nakahanap ng ligtas na lugar upang magpahinga. Salamat, Leah, sabi ng isang kuneho. Kung hindi mo kami tinulungan, hindi namin alam kung saan kami pupunta. Leah ay ngumingiti. Walang anuman. Ito ang tamang paraan upang magpatuloy. Ang tunay na liwanag ay mula sa pagtutulungan at pagmamahal sa isa't isa. Habang ang bagyo ay patuloy na dumaan, nagpatuloy ang pagkakaisa sa kagubatan. Ang mga hayop ay natutunan na sa bawat bagyo, may mga pagkakataon upang magtulungan, magbahagi, at maging mas matatag. Ang bagyong dumaan ay tumigil na, at ang kagubatan ay muling napuno ng katahimikan. Ngunit hindi katulad ng mga nakaraang bagyo, ang mga hayop ay hindi nakaramdam ng takot o panghihina. Bagkus, naramdaman nila ang isang bagong lakas, isang lakas na nagmumula sa kanilang pagtutulungan, sa kanilang pag-asa, at sa kanilang pagkakaisa. Si Leah, ang alitaptap, ay muling nagbigay liwanag sa gabi, ngunit ngayon, ang liwanag na iyon ay hindi lamang mula sa kanyang mga pakpak. Ang bawat hayop sa kagubatan, mula sa mga kuneho hanggang sa mga ibon, ay may liwanag na sa kanilang mga puso. At tulad ng dati, si Leah ay natutong tanggapin na hindi siya nag-iisa. Ang bawat isa ay may papel na ginagampanan, at ang bawat isa ay may liwanag na handang itaguyod ang isa't isa. Isang araw, habang naglalakad si Leah at ulan sa gilid ng isang sapa, nakakita sila ng isang batang puno na napakapayat at tila nanghihina. Hindi tulad ng ibang puno, ang batang puno ay hindi lumalago ng mabilis at tila hindi kayang makayanan ang mga pagbabago sa paligid. Leah, tingnan mo, sabi ni Ulan, na nagmamasid sa batang puno. Ang batang punong ito ay mukhang nawawalan ng pag-asa. Paano natin siya matutulungan? Si Leah ay lumapit sa batang puno at naramdaman niya ang kalungkutan nito. Hindi ba't lahat tayo ay dumaan sa mga pagsubok? Ang bawat puno ay dumaan sa hirap ng pagiging maliit at mahina bago maging matatag. Pwede nating tulungan siya. Nag-isip si Leah at Ulan ng isang plano. Ang mga ibon ay nagsimulang magdala ng mga maliliit na sanga upang suportahan ang batang puno, habang ang mga kuneho at iba pang hayop ay nagdala ng mga pataba at tubig upang matulungan itong lumago. Si Leah, bilang liwanag ng kagubatan, ay nagbigay gabay sa kanila sa kanilang pagtulong sa batang puno. Sa paglipas ng mga linggo, nagsimulang magbago ang batang puno. Unti-unting lumalago ito, at natutunan ng mga hayop at halaman sa kagubatan na, tulad ng batang puno, lahat ay may pagkakataong magbago at lumago, basta't mayroong pagtutulungan at liwanag ng pag-asa. Leah, tingnan mo, sabi ni Ulan nang makita nilang muling tumubo ang mga sanga ng batang puno. Nagtagumpay tayo. Nakita natin na ang liwanag ng bawat isa ay may malaking epekto sa pagbuo ng bagong buhay. Si Leah ay ngumiti. Oo, Ulan. Ang liwanag ng pag-asa ay hindi nasusukat sa laki. Ang bawat maliit na liwanag ay may kapangyarihang magbigay ng pagbabago at bagong buhay. Mula noon, ang batang puno ay naging simbolo ng bagong pag-asa sa buong kagubatan. Ipinakita nito sa lahat na hindi mahalaga kung gaano tayo kaliit o kalakas, sa pagtutulungan at pagmamahal, lahat tayo ay may kakayahang magbigay ng liwanag at magtulungan upang makatawid sa anumang pagsubok. At sa bawat gabi, habang ang mga alitaptap ay nagliliwanag, pati na rin ang mga puso ng mga hayop sa kagubatan,
Nagsisilbing gabay ang liwanag ni Leah upang ipaalala sa kanila na sa bawat pagdapo ng dilim, palaging may liwanag ng pag-asa na magbibigay daan sa mas maliwanag na bukas.